Ayun na nga, magkakasama na naman tayo. So alam nyo na kung anong dapat nyo abangan. Walang iba kundi ang ating story for today. So wag na natin patagalin pa. Dito lang sa Sincerely, Kara. Nasabi mo na ba ang mga katagang pagod na ako? Dumating ka na ba sa point na binigay mo naman lahat, ginawa mo naman lahat, pero pinagod ka pa rin ng taong minamahal mo? Hanggang saan nga ba dapat lumaban? Lalo na kapag pagod ka na. Ito ang story ni Roberto, 34 years old at isang construction worker. Meron siyang asawa at 4 na anak. Itago na lang natin sa pangalang Lita, ang kanyang asawa. Ever since nagatrabaho na si Roberto para mag-provide sa kanyang family. Bata pa lang ang mga bata, inaasikaso na nila. At habang nasa trabaho siya, ang naiiwan ay ang kanyang asawa na inaalagaan naman ang kanilang mga anak bilang responsibilidad. Pero hindi niya lang inaasahan na sa gitna ng pagpupursige niya ng pagtatrabaho ay may mangyayari na mas nakakapagod pa sa trabaho. Yung pagod na nararamdaman ng puso. Sabi niya napagod na raw yung kanyang asawa din nung natapos yung kontrata niya sa unang construction site na pinagtatrabahuhan niya at wala siyang mahanap na trabaho. And eventually, nalaman niya na pag wala siya sa bahay, ay may salisi na ibang lalaki. Hindi niya na alam kung saan papunta ang kanyang mga desisyon dahil walang-wala siya. Tapos mawawalan pa siya ng asawa at iniisip din niya mga anak niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Roberto, 34 years old at isang construction worker. Mayroon po akong asawa at 4 na anak. Itago na lang po natin sa pangalang Carmelita o Lita ang aking asawa. Maliliit pa po ang mga anak ko, kaya todo po ang pagpupursige ko sa pagtatrabaho. Lalo na ako lang po ang nagtatrabaho sa aming dalawa ni Lita. Okay lang naman sa akin kasi sino nga ba ang magbabantay sa anak namin, di ba? Kaya kinakaya ko na lang na kahit mahirap para sa akin na ako lang ang naghahanap ng paraan kung paano kami kakain ng 3 beses sa isang araw. Alam ko naman na parte ito ng responsibilidad ko bilang tatay sa aking pamilya. Kaso, hindi ko inaasahan na sa gitna ng pagpupursige ko sa pagtatrabaho ay mapapagod naman ang asawa ko. Napagod si Lita nung natapos na ang kontrata ko sa isang construction site na aking pinagtatrabahuhan. Ngayon kasi, wala pa rin akong mahanap na trabaho. Ramdam ko kung paano ako sikasuhin ni Lita sa tuwing papasok ako. Gumigising ako sa umaga na nakikita na siyang gising din at inaasikaso ang aking mga gamit. Lagi niya akong kinakamusta at ina-update sa mga anak namin sa chat. Inaalam niya din kung anong oras ako uuwi para masalubong ako sa terminal ng jeep. Kaso DJ Kara, sa oras na pumapasok ako, hindi ko inaasahan na may dinadala siyang lalaki sa bahay namin. Nahuli ko sila nung isang araw na maaga ako umuwi sa bahay. At yung araw na din na yun ang last day ng kontrata ko sa site. Hindi ko inaasahan na habang ako ay pagod, nasa initan na nagtatrabaho ng walang laman ng tiyan, ay nakikipaglandian siya sa kapitbahay namin.
Pinakilala pa niya sa mga anak namin bilang tito nila. Napakawalang hiya niya, DJ Kara. Kasi ako, noon pa lang gusto ko nang sumabog sa pagod at dami ng isipin. Pinipigilan ko lang dahil takot ako na masaktan siya. Kaya naman, bago ko siya kausapin, sinigurado ko muna na hindi na ako galit. At nung dumating yung araw na kinausap ko siya, sinabi niya sa akin na kami at ang mga anak niya ang pipiliin niya. DJ Kara, kapag may hindi kami pinagkakasunduan, madali sa akin na magparaya. Pero nung araw na yon, kahit na sinabi niya sa harap ko na ako at yung mga anak namin yung pipiliin niya, hindi ko naramdam yung Lita na minahal ko nung una. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Parang minawala sa pagkatao ko. DJ Kara, hanggang ngayon, hindi pa kami ayos ni Lita. Kasama ko po ngayon ang panganay naming anak, habang nasa kanya naman po yung 3. Ano po kaya ang gagawin ko? Hindi ko maintindihan yung nangyayari sa akin. Problema ko na nga na wala pa akong trabaho. Dumagdag pa to. Sana po matulungan niyo ako, DJ Kara. Parang pinagsaklo ba naman si Roberto? Ang hirap pagsabayin ng pain na yun yung wala kang trabaho, tapos broken ka pa. Hindi lang kasi to basta love life na magjowa eh. Family ang pinag-uusapan dito. Kaya mas malalim ito kasi may mga anak kayo. So may mga i-consider kayo. Kaya yung iba nahihirapan magdesisyon. Kagaya na lang ni Robert na nahihirapan siyang mag-decide kasi hindi ka naman talaga agad-agad makakaaklas sa sitwasyon, sa relasyon na pamilya kayo. But anyways, let us hear your thoughts. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Roberto? Comment down sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or sa fanpage ko, nakaka-cross-post din po ang live natin sa DJ Kara. DJ Space K-A-R-A. At basahin na natin kung ano nga ba ang masasabi ninyo. Sabi dito, napakasakit na nangyari sa'yo, Kuya Roberto. Sa kabila ng pagsisikap mo at pagiging mabuting tatay at asawa, ay nagawa ka pa niyang lokohin. Sobrang sakit pero kuya, siguro mas mabuting tanggapin mo na lang ang katotohanan ng pangyayari. Importante, mahal mo ang mga anak mo. Sila na lang ang isipin mo. Tuloy pa rin ang buhay at laban lang para sa mga anak mo. Sabi naman ni Rhea, laban lang daw. Hala, may salisigang palang involve. Grabe naman yarn. Nahirapan na siguro si Lita kaya naghanap ng ibang pugad na walang hirap at pumatol sa iba. Nako, masakit man ang ginawa sa'yo ni Lita, mag-move on ka na lang at alalahanin mo na lang ang mga anak mo. Sabi ni Mami Olet, grabe naman po sa pugad, hindi po ito ibon. Grabe yarn. O ito pa, basa pa tayo dito. Kuya, masipag ka at responsableng tatay at asawa, makakahanap ka ng trabaho. Di mo deserve ang ganyang klaseng babae. Focus ka sa paghahanap ng trabaho at sa anak mo. Sabi naman ni Rodely. Ayan. Saklap naman na nangyari sa'yo, kuya. Tatagan mo lang po ang loob mo alang-alang sa mga anak mo. Always pray. Sabi naman to ni Ate Priscilla, always pray lang daw. And consider your children. Diba? Malaking bagay talaga ang mga anak no? Kung minsan pag wala na tayong mapaghugutan ng lakas, sa mga anak tayo tatakbo. Roberto, kailangan mo magdasal na sana tulungan ka na nasa taas at bigyan ka ng mahabang pangunawa. Sabi ni Mami Gloria. Sabi pa dito, para sa letter sender, huwag ka manghinayang mawala ng asawa kasi ginawa mo naman ang lahat for your family tas lolokohin ka lang. Tama po ang desisyon mo. Yan ang lalaki. Makakaraos ka rin sa problema na yan. Sabi ni Sherwin Ordonia. Maraming bagay po ang dapat i-consider, hindi lang kasi silang dalawa ang involve
Ayan, sabi naman to ni Roxanne na kailangan mo daw i-consider ang mga anak mo, ang family mo. Ano ba ito? May dumadaang langaw. Kanina ka pa, umalis ka dito. Estorbo, commercial break. Anyways, eto pa. Maraming bagay po, ay tapos na pala to, sorry naman. Suportahan mo po ang mga anak mo. Forgive and forget. Sabi ni Ate Arlene. Tapos lahat ng mga comments na dito, pray lang. Pray kuya, always pray. Yan. So magdasal ka daw para makayanan mo ang sakit na nafe-feel mo at this moment. Well, Kuya Roberto, masakit nga naman kapag binuhos mo na ang lahat and yet ang kapalit ay sakit. Binibigay mo naman ang sarili mo, binibigay mo lahat ng kakayahan mo. Pero ba't ganun, no? Minsan di natin maintindihan eh. Bakit kung kailan binibigay mo lahat mo, pagod ka physically, emotionally, binibigay mo naman lahat sa taong mahal mo. Lahat ng responsibilidad, ginagawa mo naman. Pero bakit ang igaganti pa rin nila sa'yo? Sakit. Bakit kaya pa rin nilang saktan yung puso mo? Diba, napaka-unfair kung minsan iisipin mo no? Pero alam mo Kuya Roberto, eto kasi mag-asawa kayo, tas may 4 na anak kayo. Kaya gets na gets kita kung bakit hirap na hirap ka magdesisyon. Kasi sometimes, kahit nasasaktan na tayo, i-consider natin yung family. Ko-consider natin yung mga anak kasi ayaw nating lumaki sila na hindi complete yung parents, na hindi magkasama, na hindi broken. Pero come to think of it, pinipilit nating buuin yung pamilya na sinira nung isang miyembro dahil nagloko siya, dahil nanlalaki siya. Pinipilit nating ayusin yon for the sake of the children. Pero in the first place, broken na yun. Hindi mo na pwedeng buuin yung isang bagay na sira na. Which is yung tiwala. Hindi na mabubuo yung tiwala na yun. So kung magsasama kayo, it's just for the sake of the children. Hindi na dahil sa puso nyong dalawa. Hindi na nag-iisa yung puso nyo Wasak na. So for consideration na lang, sige, magsistay ako dito para may tumayong magulang, para yung complete and perfect family na inaay natin mangyari. But it seems like hindi na talaga ganun yun. Kasi the fact na may sumira dyan, wala na. Tapos na. 'Di ba? Kung minsan din may mga mag-asawa na nagsistay na lang for the children, hindi sinasabi sa mga anak na hindi na kami okay ng mama mo. Pero one time, halimbawa biglang uuwi yung anak, makikita nagbabatuhan naman kayo. Nagmumurahan kayo, nagsisigawan kayo. Oo nga, magkasama kayo sa iisang bubong, nilaban nyo na, o sige family tayo, nilaban nyo. Pero sirang-sira naman talaga. Nakikita ng mga bata, yung nangyayaring gulo sa inyo, hindi ba mas harmful din yon? Kasi niloloko niyo yung mga sarili nyo Pero may mga iba na i-consider yon at magsasacrifice para lang sa mga anak. Nangyayari yon in reality Titiisin mo na lang. Minsan iiyak ka sa kwarto. Tapos pag tinanong ka ng anak mo, ano yun? Wala. Ang sakit nun para sa magulang Ang sakit mas stuck sa isang ganyang klaseng relasyon o sitwasyon na itatago mo lahat ng pain, sosolohin mo lahat ng pain kasi hindi pwedeng makita ng mga bata. Hindi nila pwedeng malaman na hindi kayo okay kasi baka madamay sila. Pero sirang-sira ka na. Paano ka din? Yung pagod na pagod ka na pero ayaw mo pang bumitaw. Bakit? Kasi kinukonsider mo pa rin sila. Kasi mahal mo yung mga anak mo. At yan ang laging consideration ng lahat ng magulang. Hindi sila makabitaw dahil sa mga anak. Well, it depends on the situation. Kasi may mga sitwasyon na nailalaban, may mga sitwasyon na naaayos. Pero may mga sitwasyon din naman na durog ka na, bakit andyan ka pa? So pag-isipan mo rin. Maaring sa iba nag-work, pero hindi ibig sabihin nag-work sa kanila, sa'yo mag-work. Alamin mo sa sarili mo, alamin mo sa puso mo kung hanggang saan lang ang kakayahan ng puso mo. Kung hanggang pagpapatawad lang ba? Kaya mo bang tanggapin ng buo? Kaya mo bang pagdaanan lahat ng pain?
check your heart. Kasi baka mamaya, hindi mo na namamalayan, wala ka na pong mailabas. Sobrang broken ka na pala. To the point na, di ko na pala minamahal yung sarili ko, no? Napabayaan ko na pala yung sarili ko. So, kailangan isipin mo din yun. Pag-usapan nyo ng asawa nyo, pag-usapan nyo ni Lita, kung anong plano niya, kung ano yung kaya mong gawin for the family, bakit niya ginawa, paano nyo itataguyod yung pamilya nyo kung if ever man na maghihiwalay kayo at mapagdesisyonan nyo yan. Kailangan maging mabuting ehemplo pa rin kayo, maging mabuting nanay at tatay. Kung sakali man na magpa-part ways kayo, gampanan nyo pa rin ang mga role nyo dahil 4 yung anak nyo. Hindi lang 1, 2, 3, 4. So maraming consideration dyan and pag-iisipan nyo talagang mabuti. In the end, kung saan ba tayo babagsak? Kailangan maging mabuting magulang or magkaibigan o kung hindi man magkaibigan, magampanan nyo ang role nyo bilang magulang ng maayos. Diba? Sometimes, it takes a heartbreak to shake us awake. Diba? Minsan doon tayo magigising and help us see we are worth so much more than we're settling for. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. Sincerely,